Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ialay natin ang misang ito sa karangalan ng mahal na Ina. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ang hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kaniyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kaniyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal, pang maging maayos ang lahat. Natatandaan ko dati, mayroong isang pastor na nag-preach tungkol sa maikling gospel reading sa araw na ito. At sa kanya nga pong preaching ay sinabi niya na blessed talaga si Maria sapagkat siya ang pinili ng Diyos na maging ina ng magkatawang tao si Jesus. Ito nga daw yung napapaloob sa ating pagdarasal ng Santo Rosario, kung saan sinasabi natin, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. She's blessed. Pinagpala rin ang iyong anak na si Jesus. So that's the reason of her being blessed. Yung kanyang pagiging ina ng Diyos. Sapagkat wala na nga naman daw magiging ganito. Before Mary, walang ganito. During Mary's time, walang ganito. Si Maria lang. At wala nang magiging katulad niya. Sapagkat ang Diyos ay hindi na magkakatawang ng tao muli at pipili ng isang ina. Kaya, blessed si Maria. Katangi-tangi talaga siya. So far, ayos naman yung sinasabi niya. Hanggang sa idugtong niya. Pero, alam niyo ba na pwede tayong mas maging blessed kaysa kay Maria? Sapagkat sinasabi ni Kristo sa ating pagbasa, ito nga po yung tinutukoy niya, na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Alam po ninyo yung sa social media, sa Facebook lalo na, yung isang meme na lalaki yon, tapos magsasabi ng malakas na, "What?" Parang yung iconic
response ni Russell Westbrook ng NBA sa isang interview kung saan sinabi niya, "What? Bro, what are you talking about, man?" Parang ito yung gusto kong sabihin ko sa pastor eh. What? Alam mo ba sinasabi mo? Hindi binababa ni Jesus dito si Maria. Sa halip, itinataas pa nga. Sige nga, sino ba yung nauna talagang tumanggap at sumunod sa kalooban ng Diyos? Sino ba yung nagsabing, ako'y alipin ng Panginoon? And a servant in the Bible is someone who always does, day in and day out, the will of his master. Ganon itinuring ni Maria ang kanyang sarili. Sa harapan ng Diyos, siya'y alipin na mula noon at hanggang sa huli ay tumatanggap at tumutupad sa salita at sa kalooban ng Diyos kahit mahirapan pa siya, kahit masaktan pa siya, kahit malagay pa sa peligro ang buhay niya at ang buhay ng kanyang pamilya, kahit kamuntik nang masira ang pamilya niya, ang pag-asama nila ni San Jose na minamahal niya at nagmamahal sa kanya, kahit na hindi yun ang talagang plano niya, at kahit na mamatay sa harapan niya ang anak niya na hindi naman niya talaga alam ang buong katotohanan o dahilan talaga. Alam niyang i-offer niya ang kanyang anak sa iba, pero yung kasukdulan nun na si Jesus ay mamamatay, papatay ng parang isang kriminal sa harapan mismo niya, I don't think she was prepared for that. Pero hanggang doon, nakikinig siya, nagbubulay-bulay siya ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Aber, pastor, mawalang galang na nga lang kung ikaw po'y nakikinig. Kaya niyo po ba yan? Sinong makagagawa niyan? Diba? At kung may makagawa man yan, edi pareho lang silang blessed ni Maria. Hindi yung sasabihin natin, po pwedeng may mas maging blessed pa kesa sa kanya. Sapagkat isang tumataging-ding na, what din ang maisasagot natin siya. Sa totoo lang, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito, dun sa babaeng pumuri sa Kanya, and therefore sa kanyang ina, ay, totoo, mapalad ang aking ina, pero higit siyang mapalad, hindi lamang sa dahil sa siya'y nanay ko, kundi dahil sa siya'y nakikinig at tumutupad din sa salita ko. Yun. Yes, she's blessed. But her blessedness is primarily because she accepts God's word and keeps it in her heart. Yun ang sinasabi ni Jesus dito, na po pwede naman talaga natin i-translate ng ganun sapagkat ang nabasa natin dito ay Tagalog. Hindi naman original na Tagalog ang wika sa Biblia. Sinaling sa Tagalog na po pwedeng sa pagkasalin ay nabawasan na ang pinaka-sense niya. Yun ang pinaka-sense nun. Kaya hindi binababa, hindi winawalang bahala, inetsipwera, dinedegrade ni Jesus si Maria dito, kundi mas itinataas pa dahil siya mismo yung tinutukoy niya. Kaya yun ang totoong mapalad ha. Hindi yung pagkakaroon ng kapangyarihan, hindi yung pagkakaroon ng kayamanan, hindi yung pagiging matalino o mataas ang posisyon o antas ng buhay sa lipunan. Dahil tandaan natin, si Mama Mary ay wala ng lahat ng yan. Pupwedeng yan nga yung nasa intensyon ng babae nang sabihin niya, mapalad ang nanay mong nagdalang tao sa iyo at nagpasuso. Pero hindi yun ang pagiging mapalad kay Kristo. Sapagkat sa lahat ng pinagdaanan ng mahal na ina, nakaw, kahit na ikaw pang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamataas ang antas sa buhay sa lipunan nung mga panahon ngayon hanggang sa panahon ngayon, walang magagawa ang katalinuhan, kapangyarihan at kayamanan mo para malampasan ang lahat ng pinagdaanan ng mahal na ina. Kung hindi ka tumatanggap at sumusunod sa kalooban ng Diyos talaga. Sapagkat ang taong tunay na tumatanggap lamang at sumusunod sa kalooban ng Diyos na mapalad sa mata niya at hindi mapalad sa mata ng tao, ang pupwedeng mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kaya be careful sa mga nagsasabing bless sila. Anong dahilan yan? Kayamanan, kapangyarihan, connection sa lipunan? O pwede naman talaga mga blessings ang lahat ng yan. Pero kung hindi tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, we are not truly blessed. At makikita natin yan kapag tayo dumanas na ng mga matitinding unos. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang matalinong tao ay nagtatayo ng bahay, hindi sa ibabaw ng buhangin, kundi sa ibabaw ng bato. At yung matalinong taong yun, naggagawa ng bahay sa ibabaw ng bato, yun yung mga tumatanggap at sumusunod sa salita ng Diyos. And so,
let us also be careful sa mga hinihingi nating blessing. Baka hingi tayo ng hingi ng katalinuhan, ng kayamanan, ng kapangyarihan, o anumang mga material na bagay, kalusugan. Baka nakakaligtaan natin na yung isa sa pinakamahalagang blessing ay available na, hindi pa natin hinihiling, ay binibigay na sa atin ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia at ang ating Panginoon sa salita niya. Kaya nga, kapag binabasa ang salita ng Diyos, anong sinasabi po natin? Salamat sa Diyos! Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo, sapagkat gustong ipaunawa sa atin ang simbahan. Ito yung blessing. Salamat! Hindi pa binibigay yung blessing na hinihingi mo, yung magkakotse ka, magkabahay ka, mapromote ka sa trabaho. Ito na yun. Nagpapasalamat ka na. Kasi itong pinakamahalagang blessing talaga. Dito palang pinupuri na natin siya sapagkat itong pinakamahalagang blessing talaga, binibigay na sa atin. Tanggapin natin. Isabuhay natin upang ang Panginoon, ang salita niya ay tunay na gumalaw sa buhay natin. Sanang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mabuhay sa salita mo, sa kalooban mo, upang mas maging matatag ang buhay ko, maging ang pamilya ko, ang aking mga relasyon, ang aking pakikipagkapwa-tao. Tulungan mo kong maipaubaya ang aking buhay sa iyong mga kamay, sa paraan na iyong kinalulugdan, sa paraan na ako'y nagpapagabay, nagtitiwala, ibinibigay ang lahat. Tulungan mo ko, Panginoon, na isurrender ko ang aking buhay sa iyo. Paniligan ko ang salita mo tulad ng mahal na ina. Kahit na kung minsan nahihirapan, nalilito at natatakot ako, maniwala ako sa katotohanan ng salita mo. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pwedeng magkamali kapag sumusunod ka sa Diyos. Ang magiging problema mo, ang magiging pagsubok sa buhay mo, poproblemahin din ng Diyos. Katulong mo siya sa pag-solve ng mga problema. Katulong mo siya sa pag-ahon sa mga pinagdaraanan mo. Basta
isurrender mo ang puso, ang buhay mo sa sumunod ka sa akin. Magiging matatag ka. Magiging sigurado ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin, laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pagkalay namin, sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at lalak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo, ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagintapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat si Kristo, ang aming Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na ina ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak na nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloy niyo sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapala ng nahapis ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biren at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin ng mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad.
Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong mga anak. Kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyad, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Bira ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong. Nagiging dahilan para makapag-maintain tayo ng simbahan, para makatulong tayo sa ibang parokya. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. 2 chapels po yung pinagsasabay natin. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts, as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts, as once they fell at La Salette. Salamat po.